Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang katabi ninyo ng magandang umaga? Mga kapatid, magandang tanungin natin ang ating mga sarili sa mga oras na ito. Sino ba sa atin dito ang hindi nagkakamali? Sino ba sa atin dito ang hindi nakagagawa ng pagkakasala? Minsan po, tinanong ko po ito sa grupo ng mga mag-aasawa. Nagtuturuan po sila. Ang sasabihin ng mister, father, yung misis ko po, hindi yan nagkakamali. Lahat ng sinasabi niya, akala niya yun ang tama. Sasabihin din naman ng misis, ganyan din naman po siya eh. Akala niya lahat ng kanyang ginagawa, tama. Pero aminin po natin o hindi, mga kapatid, bilang tao, may mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay nagkakamali. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nagkakasala. Dahil ang bawat isa po sa atin ay hindi perpekto. May kakulangan, may kahinaan. Pero mga kapatid, kapag napag-uusapan po natin ang pagkakasala, pagkakamali, kahinaan, ang madalas nating napapansin ay yung mga mali na ating nagawa sa ating kapwa. Nagkasala ako kasi mali yung nagawa ko para sa Diyos. Nagkasala ako kasi mali yung nagawa ko sa aking kapwa. Pero magandang pagnilayan, mga kapatid, na ang pagkakasala ay hindi lamang dahil tayo ay nakagawa ng mali. Bagkus kasama din sa ating pagkakasala ay yung mga pagkakataon na hindi tayo gumawa ng mabuti. Uulitin ko po, madalas napapansin natin yung mga mali na ating nagagawa. At yun ang tingin natin sa pagkakasala, pagkakamali na madalas nating nagagawa sa ating buhay. Pero paalala din sa atin, mga kapatid, minsan ang pagkakamali at pagkakasala ay ang mga pagkakataon din
na hindi tayo nakagagawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit ko po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil po doon sa ating ebanghelyong napakinggan, pinaalala po sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. Sinabi ng Panginoon, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay ito sa talagang patungan? Anong pinapatungkulan nito mga kapatid? Na sa puso natin, sino dapat ang nagniningning? Sa buhay natin, sino po dapat ang nagliliwanag? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung sa puso natin, nagniningning ang mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ang panawagan nito sa atin? Gumawa ng tama. Gumawa ng mabuti. Dahil gano'n naman talaga dapat natin paniningin ng Diyos. Pinaniningning po natin ang Diyos, pinaniningning po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga pagkakataon na tayo ay gumagawa ng tama, sa mga pagkakataon na tayo ay gumagawa ng mabuti, sa mga pagkakataon na tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. At kung sa puso natin, taglay natin ang pagningning ng Diyos, ano pong panawagan ito sa atin? Hindi mo dapat ito itago. Hindi mo dapat ito itago, bagkus ito'y dapat paningningin. Ito'y dapat ibahagi. Ito'y dapat ipalaganap sa buong mundo. Kaya mga kapatid, wag lang nating tingnan ang mga pagkakasala sa mga pagkakataon na tayo'y nagkakamali. Ngunit minsan, nakakasala din tayo sa mga pagkakataon na hindi tayo nagniningning kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nagkakamali din tayo sa mga pagkakataon na hindi tayo nagiging liwanag para sa iba. Nagkakamali din tayo sa mga pagkakataon na tinatago natin ang kabutihan ng Diyos at ginagawa lang natin itong pansarili lamang. Sa madaling salita mga kapatid, panawagan sa atin na sa puso natin, kahit tayo'y may mga pagkakamali, kahit tayo'y may mga pagkukulang, kahit tayo'y nagkakasala, may taglay ka pating kabutihan. At anong taglay mong kabutihan? Taglay mo ang kabutihan ng Diyos. Taglay mo ang kabutihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ito ay taglay mo, dapat ikaw ay magningning. Dapat ikaw ay magliwanag. Kaya nga mga kapatid, siguro yan po yung magandang hamon sa atin sa panahon natin ngayon. Bakit? Tila ang tingin natin sa mundo natin ngayon, madilim, maraming trahedya, maraming pagsubok. Ngunit, ano ang paalala sa atin? May liwanag. At ang liwanag ay nagmumula sa Diyos. At kung ang bawat isa sa atin, nasa puso natin ng Diyos, pwede tayong magbigay liwanag sa madilim na mundo. Pwede tayong magliwanag, magbigay liwanag sa mga taong nakakaranas ng kadiliman sa kanilang buhay. Pwede tayong maging liwanag sa mga taong nakakaranas ng mga pagsubok at trahedya sa kanilang buhay. Dahil nasa puso natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nasa puso natin ang Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating pagkukulang, may taglay tayong kabutihan. At ang kabutihan na ito, hindi dapat lamang itago, hindi dapat lamang isiid sa sisidlan, kundi dapat ito'y pamahagi upang tayo'y magbigay liwanag para sa iba. At magagampanan lang natin ito sa gabay at tulong ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya yan po yung panalangin natin sa araw na ito.
Panalangin natin ang ating mga sarili na magbigay liwanag, maging liwanag, kagaya ng pagliliwanag ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Amen.